Okay. Sa office tayo ngayon ng ating hepe ng Tangalan MPS, no? We have this morning si Police Major Jason Mausig. Sir, hingi ko kami ng konting background at saka incident report sa nangyari pong aksidente na ikinasawi ng dalawa kagabi sa area ng Tundong Tangalan, sir. Yes sir, good morning po. Good morning sa inyo mga taga-Palawan. Bali po kagabi at around 8:30 may tumawag sa atin na isang PNP personnel at yun nga, sinabi na merong vehicular accident dito sa Barangay Tundog sa Diversion Road. At yun nga, at sabi sa around 8:27 PM kagabi, August 4, 2026, ay yung isang motorcycle na overspeeding na nag-overtake doon sa wing van ay actually dalawa yun sila na magkasama. Nag-overtake sila at mabilis yung kanilang takbo. Pagdating doon sa curb area dyan sa Diversion Road, na-lose control yung driver natin na may backrider at tumama nga doon sa ano tawag yan, yung railings, yung sa railings Barangay, sir. at yun nga ang naging dahilan ng pagtakbo sa kanila ng NDRRMO sa Don Rafaeles Tumbucon Memorial Hospital. At upon arrival doon, na-declare din na dead on arrival by Dr. Glenn Paul Alcedo, the attending physician po. Okay. So, meron kami information, sir, initially na under the influence of liquor itong mga biktima. Tama ho ba? Ayun nga po, bago nangyari yun, galing sila sa isang birthday party ng kanilang kasamahan sa trabaho at dito sa Barangay Tagas. At ang sabi nung kasama nila na kasabay nila na motorcycle, nakasamahan nila dun sa pag-iinom nila dun sa Barangay Tagas, ay yun nga, nakainom itong biktima natin at ang sabi nga, mga 6 na bote ng ng alak yung nainom nila, yung malaki na alak. May suot daw na helmet itong dalawa. Ang nakita ng ating investigador, ayon sa investigador natin, is yung driver may helmet siya but yung backrider walang helmet. Sir, may information din na yung motor nitong mga biktima, particularly itong driver, walang gaanong sira. Paano, sir, na nangyari na napaka-serious ng mga injuries nila? Ano kaya yung nangyari? Kasi yung yan kasing curve, pag na-lose control ka diyan, siguro nagulat din. Tingin ko may konting tama dun sa sa railings, bakal man 'yon. Siguro pag preno niya, sabay dun sa tumilapon yung driver dun sa street light sa kabila. So tumama siguro yung basag kasing helmet dito sa may ilalim. So possible tumama dun sa ilalim kasi ng street light may bakal yan na parang matalim eh. Oo. Siguro possible lumampas doon. Kaya yun ang naging dahilan ng pagka rin yun. So posible din sir na mabilis yung takbo nitong motorsiklo. Tiningnan natin yung CCTV footage na nakaharap doon. Yung nakita niyo yung bahay doon na nag-iisa sa may rice field. May CCTV footage doon na mabilis talaga yung takbo ng dalawang motorcycle. Sir, pagdating po sa area, kamusta po yung yung status, especially pagdating po ng mga personnel natin, ano po yung exact scene ng Pagdating nila, unconscious na yung dalawang biktima at yung isa nandun sa rice field sa may gilid ng street light at yung isa naman is nakahiga doon sa may kalsada. Malapit doon sa, medyo malayo nga doon sa motorcycle niya. Any background information sa itong mga involved? Ang sabi, according doon sa investigation na ginawa ng investigator natin, mga construction worker yung biktima natin. Wala namang concern na dami na ibang vehicles. Wala naman kasi ang medyo malayo sila doon sa yung inovertake nila na wing van. Parang naunahan nila, medyo ang bilis kasi ng takbo nila. So pagdating doon sa curb area, doon sa may diversion, na-lose control yung motorcycle at yung bumangga doon sa railings. Wala din sir na bystanders. Wala naman kasi doon sa area na yun, parang wala namang tao doon pagkagabi. Sir, yung mga fatal wounds po ng mga biktima na yung nakita natin, sir? Ang isa, yung nandun sa may rice field, si
Chenli Malbas ng barangay Mabilo, Kalibo, Aklan. Ang tama niya according sa initial investigation na ginawa ng investigator natin is may tama sa ulo at saka dito sa may parte ng tiyan. Medyo malala yung tama niya sa tiyan. So hindi ko na lang sabihin pero malala yung tama. Ano yun dyan? Driver or back driver? Yun yung driver natin. And then yung back rider natin is ang possibility is tumama yung ulo niya dun sa railings. Medyo malala din yung yung tama para sa pamilya na lang. Hindi na lang natin sabihin kung ano ang eksaktong nangyari doon. So dead on the spot or nadala pa sila sir sa ospital? Pagdating ng MDRRMO natin, hindi na raw sinipr kasi meron na silang initial evaluation na ganun. But dinala pa rin doon sa ospital para yung doktor lang kasi ang pwede mag-declare na wala nang buhay yung tao. So dead on arrival? Dead on arrival po. May nakapagpunta dito sir na mga kasamahan nila kagabi nung nag-inuman sa party na kung kamusta o lasing ba talaga sila nung galing doon bago mo Yung kasabay nila na motorcycle kasi huminto doon, yung raider yata yun na motorcycle. Ayun nga nagsabi na nakainom sila parang 6 na bote na long neck yung Aba? inom nila. Tapos 6 din yata sila nag-inom o parang ganun ang pagkaintindi ko. May sa area ba sir? Sufficient ba yung ilaw dyan pag gabi? Maliwanag naman po dyan sa area. Kanya lang sobrang bilis kasi talaga nung rider natin kaya yun ang naging dahilan talaga na lose control siya. Pagdating dun sa kurbada siguro na alangan siya dun sa kasi sabay sila halos ng motorcycle ang bilis ng takbo nila. In fairness sir, and with all due respect sa family if ever na nanonood, yung mga itong driver tsaka particularly yung driver, I mean, may document sir, kompleto naman siya. I-check ko yung yung records. Sige, sinay. Oo. May driver's license? Register ng motor sir? I-check ko na lang mamaya yung sige, sir, yung sige, record sir. ng kasi ang pagkaalam ko bago yung motorcycle, bago pa. Wala nga tama gaano yung motorcycle niya. But yung driver's license, i-check ko lang kasi hindi na ilagay dito sa record. If ever, anong disposition sa motorcycle sir? Ang driver victim? Self-inflicted man itong nangyari at dahil parehas naman na dead on arrival yung so extinguish na rin yung criminal liability kung meron man. Siguro marirelease siya sa family na lang nung may-ari. Sir, yung nasabing area, accident prone talaga siya sir? Actually, nung nakaraang July 1, July 1, hindi ako nagkakamali. Ito bago lang, 2026. Diyan din sa may bukana ng diversion, may nangyari ding accident dyan involving naman yung mag-partner na parehas din ang nangyari. Sa parehas, Parehas din silang yun nga, namatay sa accident. So walang mga signage so far na inilagay yung barangay sir na magbibigay ng warning kumbaga na accident for area yung area? May mga signages naman po dyan at saka yung area, may mga street light yan paggabi. Kanya lang ang naging dahilan dyan ay siguro yung error na ng driver kasi sobrang bilis talaga ng takbo. Nakita kasi namin yung CCTV footage, sobrang bilis. Sir, balikan ko ng konti yung sa tungkol sa helmet, no? Especially timing na meron kayong pinapatupad dito ngayon sa tangal regarding sa helmet. Yung helmet nakita namin sa baba, may damage. May damage Sa tingin niyo sir, naka-lock kaya 'yon? Hindi naman natanggal yung helmet doon sa ulo ng ng driver. Nung nakita natin sa picture, meron siyang helmet. Yun lang tumama siguro doon sa matalim kasi yun yung gilid ng ayun. Kita niyo yung street light mismo, yung pinaka foundation niya. Yung square siguro kasi may dugo doon Possible na doon tumama. Ulo. Sige. So, self-accident lang din naman. Baka may gusto tayong pahabol na reminder sir sa mga kababayan natin, mga motorista ganyan. Yun nga muli po nagpapaalala yung ating Tangalan Municipal Police Station lalo dun sa mga nagda-drive na nagmamaneho ng nakainom. Minsan isipin natin na meron tayong pamilya talaga na uuwian. Wag naman sobra-sobra yung magtira tayo ng pag-uwi kasi talagang napakadelikado ng pagmamaneho na tayo ay nakainom po. Maaari po nating ikamatay kung tayo ay maaksidente.
Sige, sa information, sir, Police Major Jason Mausig, maraming salamat po.